yung mga ideas po natin pag naririnig natin yung salitang manual? Meron po tayong mga idea, instruction, yan. Rules and regulation, tama, no? So, in our business, meron din po tayong manual. So, it is a manual 3.0. Same lang din po, no? Work instruction, ayan. So, same lang po, no? Kapag, for example, bumibili po tayo ng phones, new gadgets. So, in that new gadgets, meron tayong mga manual. So, manual is a guide wherein magagamit natin ng tama, no? Yung isang bagay. So, same lang din po sa ating negosyo. So, for new members, meron tayong Manual 3.0 and ito yung magsisilbing guide natin para makapag-start sa business na ginagawa natin, no? So, share screen na lang din po ako, mentors, para po ma-start natin yung topic for today. Ayan, so... Okay, so mga mentors, before po ako mag-start, clear naman po ba yung boses ko or hindi naman po siya lag? Clear naman po. Opo. And so nasa province din po ako, medyo hindi din po ang internet connection. But yan, so lalaban din po talaga, no. So but ayan po, no, i-share screen ko na lang din po. Kita po ba yung screen, mga mens? Ayan. So okay, so clear naman po, saglit lang. Ayan, so hindi po ako techie, no? So, ayan, yep po, no, pero hindi techie. Ayan, so saglit lang po, no? Okay, kita naman po ng maayos yung screen, mga mens. Opo. Apo. Hindi, Pasensya na okay po, naman. okay naman po. Hindi ko po din kasi nakikita yung mga message. Ayan, so paano ba ito ilaki? Yan, click mo lang po yan. Ayan. Ayan. So, yan mga mentors, no? Ang ating topic for today is, ayan. So, Manual 3.0. Ayan. So, credit to our Vice President Aika Lorraine Uy, no? So, yung presentation na to. So, sabi is, what to do after joining, no? So, ano nga ba ang mga dapat nating gawin after mag-join sa IM Worldwide? So, that is the purpose of Manual 3.0, no? So, para malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin upon joining IM. So, starting the business right. So, dapat is magsimula tayo ng tama, no, sa ating negosyo. So, next is, sabi dito is, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So, sino pong agree? Can you please type? Agree, no? Kung agree po tayo dito sa quotation na to. Ayan, so yan. Sadly hindi ko makita yung mga chat box. But ayan, so on this quotation, no, so usually sa ating mga Pilipino, especially sa mga Pilipino, no. So ang ating kadalasan gusto natin na magsimula tayo ng magaling. Bago tayo magsimula, dapat magaling na tayo. Pero dapat hindi ganun yung mindset natin, no. Kasi mentors, yung mga taong magaling ngayon, hindi sila magaling dati, no? So, bakit sila naging magaling ngayon? Kasi nagpa-practice sila consistently. Ginagawa nila ang isang bagay every day, no? So, nagiging part siya ng daily life nila. So, kapag ginagawa natin ang isang bagay ng daily or consistently, is mamamaster natin siya. So, doon na tayo gagaling. So, ang kailangan lang natin gawin is magsimula ngayon, no? So, we need to start to be great. Ayan. So, next one here is, ayan. So, sa ating business, unang-una na itinuturo sa atin is yung personal development, no? So, sa ating negosyo, ituturo sa atin paano tayo magde-develop as a person, no? So, unang-una dyan is meron tayong empty cup, no? So, ano nga ba ang empty cup? So, usually, when we have the cup, no? And yung baso, kapag napuno na siya, anong mangyayari? Anong tendency na mangyayari once na ang cup is puno na and patuloy ka nagbubuhos ng tubig? Ang tendency niya is umaapaw, right? So, same lang din sa atin, no? So, sa atin, as a new business person or entrepreneurs, dapat tayo is maging empty cup tayo, no? So, maging empty tayo when it comes to knowledge, skills. Kasi once na pumasok tayo sa business na to,
para tayong mga babies, no? So, para tayong mga babies na dapat is open tayo for learnings, na meron pa ring space na matuto tayo, no? Kasi once na puno na tayo, lahat ng ipapasok sa atin na knowledge or skills is matatapon, no? So, yun yung magiging endpoint niya. Masasayang, no? Sa madaling salita is masasayang. And, mga mentors, one of the greatest failure in network marketing is when you get to the point na you are acne, no? So ano ba yung acne? So sa mga hindi pa nakakarinig sa word na acne is yun yung alam ko na yan, no? Alam ko na yan attitude. Like kapag tinuruan ka ng mentors at lagi mo sagot, alam ko na yan. Alam ko na yan, mentor. Alam ko na yan, napagdaanan ko na yan. So when you get to the point na acne ka na, katapusan mo na. Ayan, just kidding, no? You will not grow na, no? Hindi ka na mag-grow. Ayan, so hindi ka na mag-grow sa business natin once you are acne, no? So dapat yan yung isa sa mga bagay na iwasan natin, no? So dapat kapag may itinuturo sa atin, may ibinibigay sa ating knowledge, is open tayong i-adapt, no? Open tayong kunin yon, no? So, next one here is meron din tayong tinatawag na yes mentor attitude. Ayan, so mga mentors, no, lagi nating naririnig yung yes mentor attitude. Ayan, so paulit-ulit na lang din siya sinasabi, but this is one of the very important thing, no? So, dapat meron tayong yes mentor attitude. Kasi mentors, para siyang yung kapag umaakyat tayo ng bundok, ayan, so kapag umaakyat tayo ng bundok, mas madaling umakyat ng bundok kapag may tour guide, no? So, especially kapag bago ka sa place, unfamiliar ka sa place, so tour guide will serve as your gabay. Ayan, so mas madali mong mararating yung tuktok kapag meron kang tour guide. So, that's the power of having a mentor, no? So, once na meron kang mentor, they are the shortcut to your success. So, dapat is makikinig tayo sa mga mentors. Even sometimes, no? Sometimes, may mga points, dumadating tayo sa point na napapatanong tayo na, mentor, I don't get what you are saying. Or minsan hindi na natin naiintindihan, no? Kung ano yung mga gustong iparating ni mentor. But dapat is, sumunod pa rin tayo. Dapat magkaroon pa rin tayo ng yes mentor attitude. Kasi yung mentor natin is sila yung nakakakita ng big pictures, no, para sa atin. Yun yung big pictures na hindi natin nakikita, no, na nakikita ng mentors. So like meron silang different view, no, sa success na pwedeng mangyari sa atin. So ayan, dapat meron tayong yes mentor attitude. Ayan, so next one here is, ayan, so mga mentors, baka medyo mabilis yung pagsasalita ko, no. But meron tayong third one here. So, GLLA. So, good learning and lecturing attitude. Ayan. So, good learning. So, dapat pag meron tayong bagong malalaman is open tayo, no? Na matutunan yon, na aralin yon, no? And also, dapat open tayo for listening. So, mga mentor, ang listening is different sa hearing, no? So, when we say listening, ito yung bagay na for example, nakinig tayo. So, listening is nakinig tayo and tinakpan natin yung kabila natin tenga, no? Para hindi lumabas yung knowledge. And then after that is inintindi natin and isinapuso natin. That's listening. But when we say just hearing, ito yung mga bagay na pinakinggan natin nilabas sa kabilang tenga. Parang pag binubungangaan tayo ng nanay, no? Yung sermon ng mga nanay. Like, kapag pumasok sa kabila, labas sa kabila. So, that's the hearing. So, we should listen, no? Not just hearing. And also, dapat is meron tayong lecturing attitude. So, when we say lecturing attitude, dapat is open tayo pa for constructive criticism from our mentors. So, ano ba yung constructive criticism? Dapat open tayo na mag-ask sa mentor natin. For example is, nag-IBP ka or nag-mentoring ka. So, dapat is magtanong ka. Magtanong ka sa mentor mo. Mens, okay po ba yung ginawa ko? Okay po ba yung IBP ko? Ganyan. So, in that way, kapag may mali kang nagawa, on your next
time na gagawin yun is mai-improve mo siya, no? So, that's the power of asking your mentor, no? So, mai-improve mo yung mga bagay na mali mo sa unang beses na ginawa mo yon. So, dun na papasok yung development mo, no? So, that's very important. So, next one here. Ayan. So, meron din tayo ditong number 4. Learn the business fast, no? Sabi nga, lagi nating naririnig, no? So, when we learn the business fast, we can earn fast as well. No? So, dapat is matuto tayo ng mas mabilis, no? Para mas kumita tayo, no? Or kumita tayo ng mas mabilis. Ayan, so learn and share the fastest way you can, no? So, dapat is matuto ka and i-share mo siya sa mas mabilis na paraan na kaya mo, no? So, if you're capable to learn the business fast, so you should do it, no? And the power of now. That's very important, no? The power of now. Wag na natin ipagmaya-maya, no? Usually, yun yung ugaling Pilipino, no? So, lagi tayong maya-maya, pinagpapabukas-bukas natin. So, but in this business, we should have the power of now, no? Dapat alam natin yung importance ng ngayon, no? Na dapat gawin ngayon, no? If your mentor asks you to do the IBP, you should do it. No? Wag nang ipagmaya, wag na ipagpabukas. Pag sinabi ni mentor na aralin, dapat aralin. No? So, next is save notes. Ayan. So, dapat meron tayong mga notes, no? Ayan. Because ink is better than think, no? So, yan. Lagi at lagi dapat meron tayong notes, no? Sa akin, based on my own experience, I always talaga na nagno-notes ako, no? Even sa papel man or sa cellphone. Ayan, so usually sometimes sa cellphone na lang, no? Ayan, nagta-type. But always, lagi talagang may notes. Kasi ako yung tao na laging nakakalimot agad. Ayan, so once na narinig ko ngayon, ayan, maya-maya, wala na, nakakalimutan ko na. So, kailangan talaga is may note ako, no? Para meron akong babalikan once na gusto ko ulit aralin yon, no? So, dapat maging ugali natin na mag-save ng notes. Ayan, so next is ano ba yung mga bagay na dapat nating aralin mga mentors? So dapat is unang-una, aralin natin yung IBP. That's very important because yan yung puso, no? Heart of our business. So dapat is matutunan natin siyang i-deliver ng tama kasi hindi tayo mag-grow, no? Sa business na ginagawa natin if yung IBP pa lang is hindi na natin alam. So dapat is yun yung una nating aralin. Next, the training, mentoring. Ayan, and also, pwede nating basahin yung Law of Leverage. Ayan, so it's a type of book and I guess karamihan sa atin no, nabasa na yung Law of Leverage. And it is one of the good book, yes, especially in our industry. Kasi malalaman natin deeper ano nga ba yung network industry, no? So, doon tayo magkakaroon ng malawak na knowledge when it comes to network marketing, no? So, kapag bago ka, dapat basahin mo siya, no? Para mas maintindihan mo siya. So, next is be active on your group chat and company activities. Ayan, so mga mentors, dapat is maging active din tayo no sa group chats. Ayan, so yung simpleng pag-amazing morning lang sa umaga, no? So dapat gawin din natin siyang daily habit, no? Kasi maganda yun to start your day, no? So, nakakapag-lift up din siya ng mga other mentors, no? So, yung simpleng amazing morning, makareceive lang sila nun is mafe-feel nila na maganda yung start ng nila, ng umaga. Ayan, so, next one here, ayan. Medyo hiningal ako. Parang nag-rap ata ako mga mentors. Medyo mabilis po ba? Ayan, so pero hindi ko po nakikita yung mga chats niya. But, yeah, I hope hindi Okay naman po naman. masyadong... Okay naman po. Magaling. Ayan, so, yeah, mabilis po kasi kung magsalita kaya hinihingal. But, ayan, what to do next? Ano ba ang mga dapat nating gawin after joining, no? Ayan, so kanina is personal developments. So now is ito naman. So more on goals tayo, no? The importance of setting goals. So we have here 3 reason why we need to set goals, no? Unang-una, it gives us direction. It gives you direction, no? So para ka nagda-drive ng kotse, no? So kapag nagda-drive tayo ng kotse without direction,
hindi tayo makakarating sa destination. So that is the purpose of setting a goal. So it gives you direction para may makuha ka. Para may mapuntahan ka. Ayan, may mapuntahan kang destination. And next one, it gives you excitement every day, no? So kapag meron tayong goals, no? Mae-excite tayong gumising every day. Mae-excite tayong gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. Kasi meron tayong goal no? Ayan, so and next one is you will motivate and inspire your downlines to do the same. No? So kung ikaw ay nagsiset ka ng goals, nag-hit ka ng goals, so yung mga taong nasa baba mo, yung mga downlines mo, is mai-inspire mo sila na gumawa din ng same ng ginagawa mo, no? So follow the leader nga, ika, no? So kung ano ginagawa ni leader, gagawin ng mga nasa baba. Ayan, or mga down the lines, okay? So that's why we need to be a goal getter, no? Next one here is, ayan. So, unang-una, ayan, so make sure you are an executive account holder. Ayan, so mga mentors, upon joining, if you are not executive account holder, so make sure na mag-a-upgrade ka, no, into executive account holder. No, so we have two ways, no? Two ways to upgrade. So first is through cash, no? Cash upgrade. So bakit ba importante na mag-upgrade tayo, mga mentors? So kasi kapag nag-upgrade tayo, lalaki yung income natin or lalaki yung maximum potential income natin weekly. So that's the purpose of that. And also, if you are executive account holder, gold, platinum, and jade, so you are beneficial to receive the bonuses, no? Makaka-receive ka ng bonuses. So that's why took advantage natin siya. Since nandito na rin tayo sa business, much better na you are an executive account holder. And also, much better, mga mentors, yung cash upgrade. So bakit siya much better? So when we are doing cash upgrade, your effort is less, no? Unlike sa rank up. Because when we are just doing rank up, so for example, it's na kapag meron tayong new DRs, and then pag for example, nilagay natin siya under our organization, so ano lang siya, step up lang siya to the next rank, to the next how can I say, package. No, so unlike when you are an executive account holder, for example, you are a Jade. You are a Jade holder package. So once na nakapag DR ka, even just for Jades, you will be in Sapphire rank. No? So, mas mabilis ang process. No? And also, marireceive mo yung mga bonuses. Unlike sa rank ups. No? So, that's why we need to be an executive account holder. That's the first goal that we should do. No? So, para mas ma-utilize natin, no, yung business, no, ma-receive natin yung mga benefits natin as a member. Ayan, so next one here, mens, is, ayan, next goal natin, mga mentors, is be a mover, no? After joining and after upgrading your account, you should be a mover. Ano ba ang mover? So, kailangan is magkaroon ka ng downline on your left and right. So, meron tayo ditong nakalimutan ko, but meron tayong pictures dito. Ayan, so mga mentors, ayan. So kung ikaw ay Jade package holder, so to become a mover, you need a Jade or Platinum, no? Isa lang sa dalawa na to. I mean, dito lang sa dalawa na to. Jade or Platinum, kung ikaw ay Jade package holder. And then when you are a Platinum package holder, to become a mover, you can have Jade, Platinum, or Gold. And then when you are a gold package holder, to become a mover, you need to be Jade. You need to have Jade, Platinum, Gold, Silver, or Bronze. Kahit alin dyan, no, magiging mover ka. And when you are a silver package holder, no, so any packages, pwede ka maging mover. Same goes as the bronze and copper. No, so yun yung process niya to become a mover, no? So, ang naiiba lang talaga dito is yung Jade, no? So, sa Jade, kailangan is higher packages to become a mover. Kailangan mo ng Platinum and Jade. Ayan, so, next one here. Ayan, so, the third one is be a mover maker.
So, after mo maging mover, tulungan mo yung mga mga downlines mo. Ayan, na maging mover din, no? So, help your DRs to be a mover. Ayan, so yung dalawang na-invite mo, tulungan mo silang magkaroon din ng dalawa under their organization. Ayan, so yun yung isa, ayun yung pangatlo mong goals, no? So, be a mover maker. And then, our fourth one here is, ayan, ang ating pang-apat is third direct referral, no? So, bakit natin kailangan ng third direct referral? So, because we need to activate our infinity bonus, no? So, alam naman natin, no? So, to activate our infinity bonus, we need to have the third DR. Kasi dyan siya magsisimula, no? So, sa ating third direct referral, dyan magsisimula ang infinity bonus. So, kailangan nating magkaroon ng pangatlo para ma-receive yun, no? Ayan. So, next is the fourth direct referral, no? So, to hit your first of many Just For You bonuses. So, kung ikaw ay executive package holder, so your fifth goal is to have the fourth direct, no? Kailangan magkaroon ka ng pang-apat na direct para makuha mo yung Just For You bonus natin, no? So, but if ikaw naman is silver package holder, kailangan mo ng 5, no? For our Give Me 5 bonus, no? So, dun mo mahihit yung bonuses natin, no? On your fourth or fifth referral, if ikaw ay silver or executive package holder. Ayan, so next is non-stop DR and mentoring. Ayan, so mga mentors, ang labanan natin dito is quantity first before quality, no? So, kailangan nating mag-DR ng mag-DR, no? Kailangan nating makakuha ng madaming DR as possible. And then after that, tsaka tayo makakakuha ng quality members, no? Sabi nga nila yung mga eagles, agila, no? Yung mga agila sa business, no? Doon natin sila makikita, no? Kapag nakakuha tayo ng madaming DRs, doon na natin malalaman kung sino yung mga potentials natin, no? Mga potential leaders. Ayan, so we should have the non-stop DR and mentoring. So mentoring is for your group growths, no? Kagaya ng for example nitong ginagawa natin, no? So para mag-grow yung organization, no? So next is hit rank, isa to sa important goals sa ating negosyo, no? So, kailangan natin mag-step up, no? So, if you are still not supper rank, so hit that first, and then after that, you can hit the other ranks, no? So, bakit kailangan natin mag-hit ng sapphire? So, same lang din yan sa pag-upgrade kanina, no? So, one of the reason why you need to hit a sapphire rank is para tumaas din ang maximum potential income mo, no? And also, para sundan ka din ng mga nasa baba mo or mga leaders mo, no? Kasi sabi niyan, si mentor, sapphire na, kailangan ako din, no? So, ikaw yung magsisilbing role model under your organization. So, that's why you need to hit the sapphire rank. And next is hit team and company incentives, no? So, ayan, si company natin, no? Si I Am Worldwide is super generous talaga, no? When it comes to incentives, no? So, hindi na uubos. And now, even sa sub-teams, yung mga teams natin, no? So, ayan, sa Blast, no? Merong mga iba't ibang incentives na binibigay. So, dapat is i-goal natin na ma-hit yun, no? So, ayan, para maging ano din natin, no? Para ma-prove din natin na talagang totoo yung ginagawa natin, no? Ayan, so kasi yung mga incentive na yan, no? So, ano na lang natin, rewards, no? And kung free naman, no? Why not na kunin na lang natin, no? I-hit na lang din natin. Ayan, so ayan yung mga goals natin upon joining, no? So, clear naman po ba mga mentors? Ayan, so tapos na tayo sa mga goals. And then after that, ayan, we will move to do's and don'ts. Ano ba yung mga bagay na dapat gawin and yung mga bagay na hindi dapat natin gawin as a distributor? Ayan, so first is ito. Very important. So, inviting. Ayan, mga mentors. So, long-term goal is to build your solid team. So, sa ating ginagawang negosyo,
ang ating goal is to build a solid network, no? So kailangan makapag-build tayo ng solid network natin, no? Solid team. And first, ano ba yung dapat nating gawin, no? So you can start to invite 2 to 4 closest friends, no? So you can focus on inviting within your warm network. So we have two types, and I guess most of us are familiar. We have warm and cold market. Warm market is yung mga taong kakilala natin na, and cold market is simply strangers. Yung mga hindi natin kakilala or first time lang natin makilala, no? So, and when you are inviting, much better mag-invite ka ng warm, no? So, warm market, bakit kailangan warm market? So, first is, the trust is already established, no? Kilala ka na nila, pagkakatiwalaan ka, no? So, much better yun kasi mas madali mo silang i-approach, especially kapag nagsisimula ka pa lang, no? So, kasi kapag nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayong masyadong result. So, kung closest friends mo in-invite mo, mas madali mo sa kanilang ipapaintindi, no? So, or i-share yung business, no? Kasi trusted ka na nila eh, no? Kakilala ka na. Ayan, so next one here is, we have different types of how we invite, no? So, in inviting, yan, different approaches inviting your prospect, no? So, unang-una, meron tayong business owner approach, meron tayong product or health approach, meron tayong employee approach, and third one is the third party approach. So, ano ba tong mga approach na to, no? So, ayan, mga mentors, on the next slide is, magkakaroon tayo ng mga scenarios. Ayan, so, ito yung unang-una, no? So, mga mentors, business owner approach. So, most of the business owner, ayaw nilang nasasayang ang oras. Ayan, yung unang-unang ayaw ng mga business owner is ayaw nilang nagsasayang ng oras. So, dapat, kapag ina-approach natin sila, we need to be straight to the point. No, wag na tayo magpaligoy-ligoy if they are a business owner person. Kasi maiintindihan at maiintindihan nila yan, no? So, since we are talking about business. So, we have different scenarios. So, babasahin ko na lang din. So, unang scenario natin, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Prospect, ano yon? Yung nasa Eat Bulaga, yung ini-endorse nila Manny. So, on this part, you can change, no? Pwede mo siyang baguhin, especially yung mga updated endorser natin, no? So, hindi pa anong meron. Okay bro, actually nakita ko lang din sa internet. Nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kamusta bro? So, you need to be creative when you are doing conversation, no? So, you can show the picture of ambassador. So, on this part, mga mentors, pwede nyo po silang baguhin, no? Especially yung sa Itbulaga, hindi na siya masyadong updated kasi I guess last pandemic pa nung huling pinakita yung IM sa Itbulaga. Pero pwede nyo pa rin siyang ipakita, no? Para sa dagdag credibility. But now, you can use also the latest endorser, no? For example, si Mrs. Maria, no? Yung si Mrs. Marian Rivera pa lang na yung pangalan nun, no? Yung credibility nun is malakas na talaga. You can use that. Or you can use also sila Mariel. Ayan, yung mga latest natin, Park Sojun, Alden. So, yun, mga big names na sila sa industry. So, you can use them on your prospects. And second scenario natin, mga mentors, ayan, so, lipat ko lang. Ayan, so next scenario natin, mga mentors, is this one, prospect. Is it networking? Your answer, yes. Pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual partner namin sila Hard, Money, Isko, etc. You can use this mentors. But we have second way on approaching them. No? So on this part, for example, tinanong ka ni prospect, is it networking? So you can answer them, naghahanap ka ba ng networking? Ayan, so pwede mo silang tanungin na, naghahanap ka ba ng networking? Ayan, so and then after that, ayan, kapag sumagot si prospect ng yes or no, you can answer them, good, magugustuhan mo to, no? So, even yes or even no, pwede mo silang sagutin na, good, magugustuhan mo to, no? Wag mo silang sagutin ng directly na, for example, tinanong ka, is it networking? Sagot mo no. Naghahanap ng networking si prospect. Di X ka na doon. Kasi,
naghahanap siya ng networking and hindi naman networking ang in-offer mo. So, dapat is mag-safe place ka, no? Yes or no? Ang sagot dapat good, magugustuhan mo to. Ayan. So, next, third scenario, mga mentors. Bro, kamusta? Okay naman, bro. Ikaw ba? Okay na okay, bro. Ito, adjusting sa pandemic. Actually, bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan. Kaso baka makatulong, sayang din. Ano yun, bro? Send picture for credibility. You can send pictures of our ambassadors, no? So, on this part, mentors, manonotice nyo or mapapansin nyo, no? Sa sagot dito is, ito yung tinatawag na push and pull technique, no? So, okay na okay, bro. Ito adjusting sa pandemic. Actually, bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. No? Nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan. Kaso baka makatulong, sayang din. No? Napapansin nyo, mentor, parang in-offer siya na hindi. In-offer ng hindi. No? So, on this part, mararamdaman ni prospect na hindi ka pushy. No? Ayan, so we can use the push-pull technique, no? On approaching our prospects. Ayan, so next, ayan. So, product or health approach. Ayan, mga mentors. So, sa ating product or health approach. Ayan, so ito yung ating scenario. Ayan. Okay, hindi ko makita. Saglit lang po. Ayan, so next is... Lo. Saglit lang, mentors, ha? Nawala na. Ayan. Ay, tapos na. Wait lang po, ah. Ayan, bumalik ako. Wait lang, mens, ah. Ayan, nawala yung slide. Ayan. Eto, ayan. Ayan, so, pasensya na mga mentors. Bumalik tayo sa umpisa. Ayan, so, ayan, saglit lang. Ayan. So, ayan. So, product or health approach. So, meron again tayong another scenario. So, sis, familiar ka ba sa barley? Si prospect, hindi pa sis, ano ba yon? Ah, okay, sis. Yung iniinom nila Piolo, Pascual, and Heart. Kamusta, sis? So, on this part, mga mentors, kapag sinabi nyong yung iniinom nila Piolo, dapat is mag-send ka ng pictures, no? Para mas makita ni prospect na, oh, tama talaga, no, na iniinom siya ng mga artista. And you should build a conversation. Oh, take note, no, sa mga, take note, mentors, kapag nagbi-build tayo ng conversation, we should always end up with a question. No, dapat, ang ating conversation, dapat lagi tayong matatapos sa tanong. Kasi once na nag-build tayo ng conversation, and then yung huling sinend natin na conversation is endpoint, wala na. Mahirap nang ipasok ulit yung business, no? So, dapat continuously meron tayong questions, no? And also, next, mentors, be the product of your own product. So, dapat tayo mismo, alam natin sa sarili natin, ano ba yung product natin. Kasi mamaya tinanong tayo, mentors, ano ba lasa niyan, mens? Ano ba lasa niyan, friend? Matamis. Oh, dun pa lang, di ba, X ka na, paano kung tinry ni client or ni prospect, tapos ang sabi mo matamis, eh hindi naman matamis ang barley natin, no? So, dapat ikaw, alam mo sa sarili mo kung ano yung lasa ng pinopromote mong product. So next is share testimonial about our amazing products, no? So in this part, mentors, you can find a lot, no, ng testimonies, yeah, online, Facebook or even sa YouTube. Ayan, marami tayong different testimonials, no? So mas maganda kasi na meron tayong sinishare na testimony. So, bakit? Kasi for example, si client is may kinukure na sakit. And nakita niya na meron siyang same na testimony na napanood. So, syempre, as a client, gusto mo din na matry yun, no? So, para yung health concern mo is gumaling, no? And also, mentors, testimony sells, no? Yung simpleng testimony lang natin, nakakabenta siya, no? So, kapag alam kasi natin sa sarili natin yung epekto
no? And i-share natin siya sa iba. So, mas madali tayong mag-market, no? So, you can share pictures of our brand ambassadors. Ayan, so for just highly credibility, no, ng ating product. Ayan, so but ikaw, kung meron kang sariling testimony, you can share it as well, no? So, sa akin, usually, sinishare ko yung experience ko nung umiinom ako ng product, ano yung lasa, ano yung epekto sa akin. And also, sinishare ko din yung testimony ng parents ko, no? So, yung both of parents ko is talagang natulungan sila ng barley. So, you can use that as well, no? Own testimonies or testimony ng mas malapit sa'yo, no? Mas maganda kasi na ikaw mismo, alam mo, nakita mo kung ano yung epekto ni barley. Ayan. So, next is this one, mentors. Our next approach is employee approach. So, use racket or extra income. So, sa mga employees, mentors, wag natin silang i-approach na ang unang sasabihin natin business. So, bakit? Dahil ang mga employee, iba silang mag-isip sa atin. I mean, iba yung mindset nila. Iba pa yung mindset nila, no? Sa mga taong nagbi-business, no? Naging empleyado din ako and yan, iba yung mindset when it comes to business, no? Kasi pag business ang usapan, ang iniisip ng mga employee is malaki yung kailangan nilang gastusin, no? Gastos lang siya, no? So, and for example, ang i-approach mong employee is ang income is minimum wage. No? So when we say business, hindi nila yan i-grab. So dapat use racket or extra income kasi yun ang hanap ng mga empleyado. So you can use this approach or you can use this scenario, mentors. Sis, bro, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakaabalahan ngayon. Maganda siya. No? So yung prospect mo, meron yan tatlong possible response, no? So, on this part, yan, possible na i-grab niya, no? I-grab niya yung opportunity. Kasi, usually, ang mga employee talaga, hindi sumasapat yung wage, no? Yung sahod. Kaya naghahanap sila ng extra, no? Extra pagkakakitaan. Ayan, so next is may nakita akong pagkakakitaan. Naghahanap ako ng makakasama. Sis bro, may bago akong racket ngayon. Online lang ito. Sobrang simple lang. Baka gusto mo i-check. Wala namang mawawala. Sayang din. Sayang din. No? So, you can use the online lang ito. No? Maganda. I guess it's powerful na gamitin natin yung online lang ito. Kasi ang mga empleyado, nag-work yan ng 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. every day. So, kapag sinabi nating online lang ito, it means convenient, no? So, conveniency. So, kailangan natin iparamdam kay prospect. So, no to kidnap approach, no? Case-to-case basis. So, wag nating i-approach yung kidnap approach. Like, for example, naglalakad tayo sa kalye at hinatak natin, pinresenta natin ng business. So, wag ganun, mentor. But, there are some 3-feet rule, no? Meron tayong 3-feet rule na kapag meron tayong nakasalubong, pwede nating approach. Pero wag nating i-grab ng basta-basta, no? Ayan, so wag ganun, mentors, no? Ayan, so next one here is meron tayong, ayan, third party approach. So mga mentors on this part, ayan, meron tayong another scenario. Sis bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan. Sabihan mo lang ako. So dito pala yung tatlo, no? Yung tatlong approach, tatlong possible answer ni prospect, no? So, on this approach or this scenario, meron siyang 3 possible answers. So, first is, pwede naman ako, but iba pa. Second is, pwede ako at yung kaibigan ko. Pangatlo is, yung kaibigan ko. No? So, on this approach is, ina-approach mo siya indirectly. No? Parang ina-approach, parang sinisend mo sa kanya yung message, pero hindi niya nararamdamang siya yun. No? So, next is, bro, may online business kasi ako ngayon. Habang nasa work ako or nasa bahay, pwede gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon, bro, pwede mo ako refer. Salamat. On this scenario, mentors, no? So, for example, si prospect, dinecline ka niya, no? Ayaw niyang i-grab yung business na ino-offer mo. Pwede ka maghingi ng referral. Pwede ka magpa-refer, no? Sa ibang pwede ka magpa-refer sa mga friends niya, ganyan, no? And then after that, for example, may na-refer si prospect, no? Yung prospect mong una may na-refer and nag-join sa'yo.
no? Pwede mo sabihin doon sa unang prospect mo, sis, nag-join si friend mo. Baka gusto mo din para sabay-sabay nating gawin ng business, no? Pwede mo siyang gawing bait, pain, no? Pwede mong gawing pain yung pangalawang mo, prospect or yung ni-refer niya. Pwede mong gawing pain dun sa unang prospect mo, no? So, is it make sense? Medyo magulo. But yeah, ang tao, mentors, ayaw nila ng directly na binibentahan, no? Even sa atin, ayaw natin ng directly binibentahan, no? So, personally, ayaw ko din. No? So, kasi minsan, kapag binibentahan tayo, syempre, ang iisipin natin gastos, no? And especially kapag binibentahan tayo tapos hindi naman natin gusto yung product. So, ayan, dapat hindi natin paramdam kay client na directly natin siyang binibentahan or kay prospect. No? So, next one here, mentors, is, ayan, scheduling na tayo, mentors. No? So, schedule at least 1 to 2 days. So, this is the message format, mentors. So, prospect's full name, background, date and time, venue, and idea. Ayan. So, next is the confirm a day on the day before the meeting. So, do not forget this, mentor. So, no confirmation means canceled, no? So, kapag hindi nag-confirm means it's canceled. So, we should not do the immediate schedules, mentor, no? So, wag tayong mag-set ng immediate schedule, especially kapag nagpapatulong tayo kay mentors. So, kasi ang ating mga mentors, usually meron na silang hinahandle na groups and busy na sila. So, as a sign of respect, dapat is iwasan natin yung immediate schedule, no? Para hindi din naman ngarag si mentor, no? Naharapin yung client mo. Much better na sabihan mo sila ng mas maaga, no? So, then the actual schedules. Ayan. So, next one here, ayan, official schedules. So, we should know our official IBP and training schedules. So, dapat sa atin as a movers, as a distributors, dapat alam natin yung schedules ng IBP and training offline and online, no? So, ayan, I am business presentation, Monday, Wednesday, and Saturday. So, on this part, mentor, I guess it's already 5 p.m., no? Yung business presentation natin sa office is already 5 p.m. So, in the Middle East, I'm not really sure, but on this part, Mondays to Saturday, 11 p.m. PH time. So, and our IM training, so Mondays to Saturday. So, on this part, mentors, I guess it's already 7 p.m., no? So, ang ating trainings every day is 7 p.m. So, we should be always present, no? So, in our IBP mentors, took advantage natin siya, no? Yung business presentation and training. Kasi imagine that, kapag nag-invite tayo ng tao, and then, ipa-join natin sa IM business presentation, no? Nagle-leverage tayo dun, mentors, no? Kasi like, imbes na ikaw mismo, yung present sa kanya, pwede mo siyang ipa-join doon, no? And then after that, kung may mga questions siya, pwede niyong pag-usapan, no? And also the training, took advantage natin siya na maka-join yung mga leaders natin, no? So, para magkaroon din sila ng knowledges and skills. Ayan, so kasi all free naman siya, no? Ayan, hindi natin kailangan magbayad. So, next one here, mentors, is, ayan, tabunan na naman siya. So, ayan, invite on a neutral ground. So, mga mentors, it is all about the venue offline, no? So, right now is talagang ano na siya, nauuso na naman sa atin ang offline presentations. Ayan, so you can use this information, no? So, invite on a neutral ground, for example, in a coffee shop. So, prospect exerted effort and allotted his or her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. So, mentors, once na nag-spend ng time si client or si prospect, nakitain ka sa coffee shop or kahit sa amang lugar yan, it means it's already possible na ma-OTS mo siya, no? Kasi nag-spend na siya ng time no? It means he's interested, no? Ayan, so, location of the table, you should be in a corner. Wag mo siyang ilagay sa pwesto na possible madidistract siya.
Wag mo siyang ilagay sa, for example, dun sa mga pwesto na sa bintana, tapos maraming dumadaan, yung clear na bintana, no? Madidistract si client nun. Or even dun sa mga bandang gitna ng coffee shop na madaming dumadaan-daan. So, we should be in a corner. Mas maganda siya, no? And seating arrangement is very important, no? So, we should know the proper seating arrangement. Next is never at prospect home or any territorial ground, no? So, tayo kapag nagpe-presentation tayo, iwasan natin na doon tayo sa prospect, sa bahay ni prospect. Bakit? Ang daming distraction doon. No? Kasi, ano niya yun territory niya yun. So, mahirap sa atin na magkaroon ng power, no? Kapag nasa territory tayo ni client, no? So, madaming distraction, especially if our prospect is, for example, parent, no? Or a mom. So, possible is may mga babies dyan na maya-maya tatawag kay mami, no? So, dapat is iwasan natin siya as long as kaya natin, no? Ayan. So, next is never at restaurant. Prospect is occupied. So, bakit wag sa restaurant, no? So, mga mentors, wag natin possible, no? As much as possible, wag tayong mag-present sa restaurants. Bakit? Kasi baka habang nagpe-present ka, ang tingin na sa'yo ni client pagkain. Ayan, gutom na si client. Ayan, kasi nasa restaurant kayo. And for example, di pa kayo kumakain tapos pinesentan mo siya. And ang daming kumakain. Maririnig ni client. So, magugutom si client. Habang nagpe-present ka, wala nang iniisip si client kundi pagkain. Ayan, so dapat iwasan natin, no? Mas maganda sa coffee shop lang talaga, no? Inom-inom lang ng coffee. Ayan, so restaurant case-to-case basis. So, discuss only after a meal and not before meal since the client will be thinking about food all throughout the discussion. So, pwede ka sa restaurant, pwede tayo mag-present sa restaurant mentors right after, no? Eating. Dapat tapos na kayong kumain. Much better siya. Para si client is nakafocus na sa'yo, hindi na sa pagkain. Ayan, so, next one, mentors. Ayan, so, just a minute. Okay, so next one here is closing. Ayan, critical part. Ayan, so on this part, we need to be a teamwork. Ayan, so parang nag-skip ako. Ayan. Ayan, na-mix up na naman siya. Ayan, so wait lang, Mensa. Parang na-mix up ko na naman ang aking slide. Na-mix up na naman siya. Ayan, so, wait lang, mens. Ayan. Ito. Ayan. So, ayan, naulit tayo mentors. Pasensya na po. Ayan, so, ayan. Let's have the next one. So, wait. Ayan. So, next natin mentors is this one. The ABC rule. Ayan. So, what is the ABC? So, advisor, bridge, and client. Advisor is the mentor. Bridge is yung nag-invite. And client is our prospect, no? So, we have rule about that. So, tayo bilang bridge or bilang taong nag-invite, ang ating responsibility is the tee-up, no? Kailangan i-master natin yung power of tee-up, no? So, we need to keep it kiss. What is keep? Kiss. Keep it short and simple. Ayan, so, and mga mentors, ang tee-up, very important siya, no? Huwag natin siyang gawin kapag nag-arrive na si mentor. Ayan, so, tee-up is ginagawa siya before dumating si mentor, no? So, we have example sentences about that. So, for example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo, Mentor Marlon, 25 years old lang yun, pero kung kumita, milyon. No? So, once mentor arrives, introduce him or her to your prospect right away. So, dapat bago dumating si mentor, na i-tee up muna siya. No? And, pagdating ni mentor,
tsaka mo sasabihin to, ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa iyo kanina, si Mentor Marlon. So make it simple, no? Wag mong iparamdam kay client na scripted yung sinasabi mo, no? So dapat is wag mo nang i-tee up si mentor ng pagkahaba-haba, no? So make it short na mararamdaman ni client na powerful, na mataas tong kakausap sa akin, no? So dapat iparamdam mo sa kanya 'yon, no? And you as a bridge, dapat mauuna ka, no? Mauuna ka sa location. Kasi your responsibility is to tee up your mentor, no? So, mga bagay na dapat natin mga bagay na dapat nating wag gawin is do it in front of your mentor. It will sound scripted, no? So, wag natin siyang gawin sa harap ni mentor. And ang tendency pag ginawa natin yun, possible, si client, mararamdaman niyang niyayabang mo. Ayan, so, or si mentor is mahihiya. No? Ikaw, kapag halimbawa pinakilala ka sa harap-harapan, tapos pinuri ka ng pinuri, ano mararamdaman mo? Mahihiya ka. So, si mentor, yun yung mararamdaman kapag inintroduce natin siya harap-harapan, no? So, dapat ginagawa natin yung tee up before, no? So, before natin ipakilala si client. So, next one, mentors, is, ayan. So, ito naman is all about the presentation, no? So, Zoom or offline. So, if it is a Zoom, so dapat is mag-set up ka. Set up home office. Ayan, dapat i-set up natin yung ating office or kahit simple lang na dapat presentable. Huwag kang mag-present na madaming nakasampay na labahan sa likod mo, no? Ayan, so dapat iwasan natin. Dapat is iparamdam natin na business yung pinipresent natin, dapat talagang ano tayo, no, yung presentable yung itsura natin, yung background natin, no? So, kasi kapag halimbawa madaming magulo dyan sa likod mo, papansinin ni client yan and sasabihin na, yung para madidistract si client. So, dapat is iwasan natin yon. So, maging organized tayo when it comes to that. And next is turn on your camera. So, on this part, mentors, if you are a bridge, dapat turn on your camera. So, bakit? Kasi pag nag-turn off ka, once you turn off the camera, anong gagawin ni invite mo? Anong gagawin ni client mo? Magte-turn off din ng camera yan. Kasi ano nga ba sabi? What monkey see, monkey do. Ayan, kung ano nakita niya, gagawin niya. No, gagayahin ka niya. So, dapat turn on your camera. Ayan. So, don't turn off your camera. And next is always mute your mic. So, in this part, it will be sign of your respect, no? So, turn off mo yung mic mo, mute mo yung mic mo para hindi ma-distract si mentor habang nagdi-discuss. Next, be active on chat when that speaker asks, answer, and agree. So, kapag nagtatanong si speaker, ayan, so dapat maging active ka. For example, sa Zoom, maging active ka na magsagot, na umagiri sa mga sinasabi niya. No? Support. Ayan. And next is listen and focus. Use the power of nodding. No? So, dapat makinig tayo, mag-focus tayo, and dapat alam natin yung power of nodding, no? Yung simpleng tango natin. Sa akin, kapag nakikinig ako sa mga presentation, hindi ko alam, pero kusa siya lumalabas. No, nagnanod ako, ganyan. So, parang sign of uma-agree ka, no? Na tama yung nagsasalita, no? So, simpleng pag-nod is yun yung support mo, no? Sa speaker. And ano yung mga dapat na wag natin gawin sa mga Zoom or sa Zoom, no? Presentation. Una, wag humiga at kung ano-ano ginagawa. Ayan, so dapat sa mga Zoom presentation, iwasan nating humiga. Ayan, kasi si mentor or yung in-invite mo, possible kapag nakahiga ka, anong mararamdaman nila? Mamaya antukin sila, no? Ayan, so dapat iwasan natin. Don't eat during the presentation. Huwag tayong kumain habang presentation, no? So, tiisin muna natin yung gutom natin, no? Kung nagugutom tayo, tiisin natin yan, no? So, para hindi madidistract si speaker, si mentor, or si client, no? Kasi mamaya nagsasalita si speaker tapos nguya ka ng nguya. Tapos ang ingay pa, no? Kahit walang sound yun, pag nakikita nila yun, parang iba, no? So, next is don't leave during the presentation. So, ito, mentor, very important. Dapat is, wag tayo umalis, especially if ikaw ang nag-invite, no? So, wag nating gagawin na iwanan si mentor and si
client, no? So, kasi pag iniwan mo sila, parang pinagtagpo mo yung hindi magkakilala, no? Pinagtagpo. Tapos, hindi naman sila magkakilala. Ang awkward, no? Mga mentors, kapag inside ng Zoom, tapos hindi sila magkakilala, ano sasabihin nila doon? Hi, hello. Kasi hindi nila kakilala yung isa't isa, no? So, si mentor, kawawa naman. Ipapakilala pa niya yung sarili niya, no? So, next is don't use your phone while your mentor is presenting, no? So, same nga kanina, listen and focus. Huwag ka nang gumamit ng cellphone habang nagpe-present yung mentor mo, no? So, dapat pakita mong attentive ka, no? Nakikinig ka sa kanya. Next is don't ask question while your mentor is presenting. So, dapat wag kang tanong ng tanong habang nagpe-present si mentor. For example, nagpe-present si mentor. Mens, ano po yung unilevel? Tinanong mo ng ganyan. Tapos, syempre, si client ang iisipin niya, ay, yung nag-invite sa akin walang alam sa business. Kasi tinatanong pa yung unilevel. No? So, dapat wag kang tanong ng tanong habang nagpe-present si mentor, no? Dapat makinig ka lang, no? Makinig ka and maging active ka sa chats, no? Kung may sinasabi si mentor or tinatanong, no? So, next is ayan, closing. It is a critical part. So, and it should be a teamwork. So, teamwork nino, ni mentor and ng bridge. Ayan, so kapag nagko-closing, dapat be confident. So, kasi sa atin, kahit naman sa ibang field. So, kapag ang isang tao confident, ano mararamdaman ng mga taong nasa paligid? Alam na alam niya yung ginagawa niya. So, dapat tayo as a business person or entrepreneurs, dapat kapag sinishare natin yung business, dapat confident tayo. Confident tayo na alam natin itong ginagawa natin. Para maramdaman ni client na um, how can I say, na alam natin yung sinishare natin sa kanya, no? So, next, you have the key to get their dreams. No? So, dapat tayo, habang nagpe-present tayo, paramdam natin kay client na nasa atin ang susi ng pangarap nila. No, dapat maramdaman nila na possible lahat ng pangarap nila kapag nag-join sila, no? Dapat meron tayong eagerness na iparamdam yun kay client, no? So, let them feel there's nothing to lose and something to gain. So, dapat paramdam natin sa kanila na wala namang mawawala once na tinry nila. And magkakaroon pa nga sila no? Kapag ka nag-join sila, no? So, dapat tayo, that is our responsibility, no? So, dapat paramdam natin sa kanila na walang mawawala sa kanila, no? Kapag tinry nila tong ginagawa natin. And dapat ang mindset natin, mentors, unang-unang mindset natin kapag nag-share tayo ng business, tutulungan versus peperahan, no? So, dapat hindi ganon. Dapat ang mindset natin is tutulungan natin tong tao na to. Kaya natin sila gustong ipa-join sa atin, kaya natin gustong i-share ang business is tutulungan natin. No? Kasi once na ang mindset natin is peperahan or for example, ang mindset natin, kailangan is pa-join ko to para mag-just for you ako. So, sometimes, no, hindi siya nagiging successful. So, why? Kasi ang mindset mo is hindi maganda, no? So, and nakikita siya ni God, no? Ayan, sasabihin, pipirahan lang niya to, hindi ko to ibibigay sa kanya. Ayan, so, dapat isang mindset natin tutulungan, no? So, ano ba yung ating mga bagay na dapat gagawin? So, first is, no, ang ating main goal dito, mga mentors, is on the spot, no? Ano ba yung, OTS, no? Or on the spot, no? So, huwag nang pakawalan. Once na nandiyan na si client, it's now or never mindset, no? So, dapat, kapag nandiyan na si client, we have the eagerness na mapa-join natin siya, no? So, do or die. Ayan, so dapat gawin natin yon. And ito yung mga bagay na dapat iwasan natin, mga mentors. So, don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. Huwag mong hayaan na si mentor lang ang mag-close ng deal. So, dapat tulungan mo si mentors. It's a teamwork, no? So, dapat ikaw bilang bridge, tulungan mo si mentor na i-close yung deal para hindi naman siya mag-sounds pushy sa client mo. Next is, assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. So, dapat iparamdam mo kay prospect na na possible siyang magka-income. Pero, it depends on the effort. Sa effort na gagawin niya sa negosyo. No? So, that is one of the things na, I guess, yung ginagawa minsan ng mga networkers before sa mga dating company. No? So, yung masyado nilang
parang pinaparating kay client na kikita ka dito, no? And yung bagay na nakalimutan nilang iparating is kikita ka dito kung mag-e-effort ka. So dapat 'yon, no? Dapat magkasama 'yon. Kikita ka dito kung mag-e-effort kang gawin ng business, no? So next is refer first before joining. So, dapat iwasan natin 'to 'no, mga mentors kapag may mga client tayo 'no, dapat ipaiwas natin sa kanila na mag-refer before joining. Unang-una bakit? Kasi kung magre-refer sila 'no, and hindi pa naman sila member, anong mangyayari? Hindi sila i-income dun 'no. So, and possible si si prospect nila or yung na-refer nila is mauuna pa sa kanila 'no. So, alam naman natin yung power of that 'no. So, next one here mga mens is closing tips. Ayan, so mga closing tips mentors, no? So, pwede natin gamitin yung cut-off Monday. Ayan, so meron tayong cut-off. Ayan, so cut-off Monday. So, we can use that to close the deal. Ayan, so for example is nag-invite tayo ng for example Thursday, no? So pwede natin sabihin na sa client for example, friend, ang ating cut-off is Monday. So kung magjo-join ka ngayon Thursday is pwede kang makapag-refer sa mga pwede kang mag-refer ng Friday, Saturday until Sunday, and pwede natin siyang maihabol no ng Monday, which is cut-off day. And then after that, on Friday is pwede ka nang magkaroon ng income. Ayan, so pwede natin siyang gamitin as the closing, no? So, ang unang goal natin is ROI, no? So, unang-unang goal is ROI. So, that's why you can use that, no? So, for example, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. No? So, ayan, pwede natin siyang gamitin, no? Kasi ito yung mangyaring, dito papasok yung fast or ROI. So, next is slot reservation. Ayan, so, on this part, we can use, sir, pwede tayong mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. No? So, pwede natin itong gamitin, like the spillovers, like that. And, sir, pwede tayong mag-reserve ng slot. So, iparamdam mo kay client na kung ano yung benefits kapag nauna siya, no? Kapag nauna siyang join. Ayan, so, we can use the option as credit card, no, or PayPal kung sa ibang bansa, no? So, you can have the down payment first, no? So, most of the time, I guess, we can use the credit card, and sa office is wala naman na ata siyang charge. So, you can use that as well. Pwede mo siyang i-mention sa client. So, and ito, pwede natin siyang gamitin na pang closing mentors, yung one account policy, no? Super powerful ng one account policy. Sobrang higpit ni IM when it comes to our accounts, no? Talagang isang account lang talaga, no? Ayan, and subok ko siya. Ayan, so pwede talaga siya, talagang sobrang higpit nila when it comes to that. And pwede mo siyang sabihin kay client na alam mo ba dito sa aming dito sa company natin is one account policy lang tayo, no? Hindi kailangan na madaming heads, no? Hindi kagaya sa iba. Ayan, and also one leg closing. Ayan, so possibility of spillovers. Ayan, so meron kang possibility of spillovers. But mga mentors dapat is maging mindful lang tayo when it comes to spillovers, no? So dapat hindi din tayo bigla-bigla ang hihirit na spillovers, no? Kasi minsan it will turn to disadvantages, no? So dapat maging mindful tayo. And also abono. So abono is it's case to case basis. No, kung ikaw is kaya mo namang mag-abono, pwede mong gawin. But take note mentors, dapat if gagawin mong mag-abono, dapat dun sa kakilala mo or dun dapat sa taong alam mong kayang bayaran ka. No? Kasi mentors, mamaya nag-abono ka dyan tapos strangers. Tapos tinakasan ka. O goodbye na yung perang inabono mo. So, dapat, pag nag-abono ka, is kakilala mo or trusted mo, no? So, reminder mentors, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. No? So, next one. Ayan, encoding and spillovers. So, ask your mentor how to encode ASAP. No? So, mentors, dapat, it's very important no, na-encode agad natin yung
account ni client, nag-expired yan, no? So, and if ikaw hindi mo pa alam, kung ikaw alam mo na mag-encode sa sarili mo, pwede mo na siyang encode, no? Ayan, so, but kung hindi mo alam, pwede kang magpaturo kay mentors. Ayan. So, next, encoding should be extreme left and extreme right only. First direct encoding should be on the spillover side. Second direct encoding on the other side. So we have two sides, no? Extreme left and extreme right only. Ayan, so kapag nag-encode ka, your first direct, dapat is nasa spillover side mo siya, no? So, dapat alamin natin spillovers. So, spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. No? So, on this part, no? So, usually, no, meron tayong nare-receive na spillover. But kay mentors, sometimes nararamdaman natin na ang spillovers is, yeah, kagaya ng sinabi dito, it's not just a bonus, no? It's a responsibility. So, kay mentors, dapat minsan hindi din natin ina-ask yung spillovers, no? Ayan, so minsan nagiging advantage, nagiging ano siya, conflict, no? So, next is connect and communicate. So, 2C is connect and communicate, no? So, dapat ma-master natin mag-connect, kumunek, and makipag-communicate. That's very powerful, no? So, when we know how to connect and communicate, so, yeah, we can do the business well. So, ayan. Ayan, ito na ata ang last. Ayan, so, ayan, so, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Based on, yeah, mentor, Vice President Aika. Uy, ayan, so, we should keep pushing and stay focused, no? Sa ating ginagawa kasi one day, all the hard work that we are doing now will pay off, no? So, sabi nga, hard work never betrays, no? So, kung ikaw is ginagawa mo ng tama yung business na ngayon, no? You are still keep pushing and thriving. One day, no, makikita mo yung fruit of your work. No? So, we just keep continue, no? Ayan, so, and ayan, ayan, announcement. Ayan, so pay, install, and hassle-free. Ayan, so yan, we have that in the office, no? So we have option of credit cards. Ayan, so, and with all that, mentors, that is the end of, yeah, our topic for today. So, yeah, thank you so much. Back to you, Mentor Vilma. Ayan, grabe. Ang daming learnings, no? Paki-type in nga mga mentors kung mga learnings ba? Paki-type I am learnings. Thank you so much sa Mentor Erica. Napaka, no? Yan ang sinasabi ko nga, mentors, no? Talagang grabe talaga dahil kapag talaga tayo nag-atin ng trainings, talagang marami tayong matutunan dito. Matagal ka naman o mga bago pa lang, lahat tayo dito talaga may natututunan tayo every day. Every trainings, kahit sabihin man natin na palagi nating napakinggan na natin yung kahapon or kanina, pero hindi natin totally yun nasisink in sa utak natin, di ba? So, kaya nga sinabi nga natin, no, kailangan mayroon tayong papel at ballpen at magsulat para mayroon tayo babalikan mamaya. Kasi, kagaya nga nung sinabi ko na hindi magsisingkin sa utak natin, lalo na tayo sa mga babae na makalimutin na kagaya ko, no, na tumatanda na, hindi mo yan ma-memorize talaga sa utak natin. At marami tayong mga iniisip. Kaya, mga mentors, huwag tayong mapagod mag-attend ng mga trainings dahil the more na mag-attend tayo ng trainings, the more knowledge ang matutunan natin dito sa negosyo na ginagawa natin, di ba? Hindi tayo aasa na lang kay mentor kasi si mentor ay talagang busy yan, di ba? Kailangan natin talagang matutunan sa sarili natin dahil ang business na ito ay hindi kay mentor. Nung nag-attend tayo dito o kung nagpa-member tayo dito, kanino ba nakapangalan, 'di ba, sa atin? So dapat tayo kailangan natin matutunan ang negosyo na pinasukan natin para hindi tayo palagi na lang tawag kay mentor. 'Di ba? So kailangan talaga natin matutunan lahat-lahat dito para kung may client ka na hindi pwede si mentor na mag-talk para sa'yo, alam mo na paano gawin, 'di ba? Ganun lang. Oo, nandito tayo, tulungan tayo dito mga mentors, pero not all the time na si mentor nandiyan palagi. 'Di ba? Lalo na ang ating mother mentor, no? Ang ating mother Diamond.
Talagang super busy na talaga ito. Talagang ako hindi talaga ako nag-ano sa aking mother mentor, no? Yan ang upline ko. Talagang sinikap ko talaga na matuto. Although hindi perfect, but I did my best, 'di ba? I do my best na ma-deliver ko yung ma-explain ko sa aking client na mapa-join in. Kasi hindi pwede na asa-taasa na lang tayo. Kasi yan kumaga kung ugaliin natin na umasa na lang sa mga mentors, na hindi natin ugalain na matutunan natin para sa sarili natin, walang mangyayari. Puro na lang tayo asa. Kailangan magano tayo na matuto sa sarili natin, no? But bago na naman ako magdagdag ng dagdag, no? Pictures muna tayo. At ginanayutian ako ng aking tatay eh. Sino ang pwede pictures? Ate Mens, pwede ka mag-pictures? Yes, Mens. Oo. But Mens, maganda naman yun talaga yung nagsasalita, no? Kaya napa-sideway na lang si Mentor Ed kasi sabi niya makikinig ako kasi tama naman, no, Mentor Ed, no? At talagang napahanga talaga ako dito kay Mentor Erica. Grabe. Yun nga sabi niya hindi daw techie, ba talagang ano pa rin yung talagang lumalaban at talagang pag magsalita kung minsan naalala ko parang ganun din ata ako ratatat. So magkapares tayo, no? But anyway, Mentor Erica, thank you very much. So nandyan na kayong dalawa. So unahin ko na lang muna kayong dalawa, Mentor Welma. Okay, pabisay na lang. Smile. Ready? 1, 2, 3. Smile. Ayan. And then Mentor Erica muna. Remove. Okay. So, Mentor Erica, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, gallery view tayo, mentors. Ayan. Okay. So, medyo dalawang slide tayo, mentor. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, another slide. Ready? 1, 2, 3. Ay, si Mentor Jean umalis. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ay, sandali, mentors. Nawala ako. Ano ba yan? Anong nangyari? Ako'y nawala. Nandiyan ka po, Ate Mens. Oh, ayan. Hindi, nawala ako sa screen. Okay na, nakita ko na. Okay, ready? 1, Mentor Jean. Nawala ulit si Mentor Jean. But anyway. Okay, Mentor Jean. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Napindot ko ata. Kahapon mabuti may taga-picture. Medyo pinag-aaralan ko pa yung yung computer ko kaya at least ngayon alam ko na. So, Yay! thank you very much. Congratulations, Ate Men, sa bago Oo. niyang gadget. Sa bago niyang toys. Yes. Ganyan talaga, no? Ang galing talaga ng IAM, no? Kasi, tinan mo, nakakapagpundar tayo ng mga, ng mga gamit na hindi natin inaasahan. Dito talaga kaya IAM, kung talagang gawin natin ang negosyo, talagang hindi imposible na yung pinapangarap na magkaroon, talagang magkakaroon ka. 'Di ba? Kaya dito sa negosyo natin, ito lang ko sa ating mga mentors, no. Gawin lang natin ang tama ang negosyo. Huwag tayong gumaya sa iba, 'di ba? Na gumagawa, lumiliko, kumbaga lumiliko ng lumiliko ng daan. So kailangan lang straight lang tayo. And then ngayon, no, ko lang bago ako ng question, mayroon lang ako dito na i-announce sa natin, no. Yung pa-DR pala ni Mother, no? Yung 50, yung challenge na 50 DR. Kung sino po nakaano dito ng 50 DR, congratulations sa inyo kung kayo nakaabot na ng 50. So, I think last day nitong ng March 18. So, kung mayroon na kayong mga na DR, paasan nyo na yung mga mentors. Sayang ang 20K, no? 20,000 yun na taging-ting pamigay ni Mother. So, wag nyo kalimutan na pag may mga papiin, i-turn in nyo na yan para makasali kayo dito sa sa 50 Challenge DR ni Mother. And siyempre, yung natin din, no, ng Team Blast, yung Gucci incentive. So, kung sino ang doon na sa rank up, no?
pwede rin kayo sumali dito sa ano nito ng incentive. And yung maintenance po natin mga mentors, wag nating kalimutan yung monthly maintenance natin. Wag nating kalimutan dahil si IAM nagpaparaffle ito, kailangan natin makasali dito kung gusto niyo manalo ng 1 million, 'di ba? At siyempre yung sa itong June, mayroon din yung IAM sa yung EEE. So alam ko marami na nakabili ng ng ticket. So ngayon, I think 1,000 na yung hindi nakabili nung una. So kung pwede pa kayo humabol mga mentors, no? So 1,000 na yung ticket ngayon kung gusto niyo humabol, sumali dito sa na to, sa events na ito. And siyempre, thank you so much sa Mentor Erica sa napakalupit na na training ngayon, no? Maraming learnings talaga. Talagang busog na busog talaga ako sa na-impact mo dito na sa training natin. At siyempre, thank you sa aming sa mga lahat ng core, no? Thank you so much sa kay Tatay, Ate Elvira, Mentor Mark, sa lahat ng core. Actually, sa lahat ng mga mentors, thank you. And special thanks to Mother Naomi sa ating Mother Diamond. Nandito na naman ako, dalda na naman ako. So, sige, bigay ko na sa inyo yung yung pagkakataon. Mag-ano lang kayo, mute kayo kung sinong may question, mga mentors. Go ahead. Huwag mahiya. Dito, wala nang hiya-hiya. Kapalan na ng mukha dito. Okay, Mentor Mark. Ayan, so sabi ni Mentor Wilma, wag nang mahiya, no? Ayan, so wag na tayong mahiya. Ayan, thank you so much, Mentor. Ano nga pangalan nito ni Mentor Erica, si Mentor AK, grabe. Ang lupit ni Mentor AK, no? Top tip talaga to. Yan, thank you so much, Mentor AK, sa napakagandang topic, napakagandang pag-deliver ng topic natin. Parang sanay na sanay na. So yun, ano siya, topic natin po today is Manual 3.0. So, unang-unang kailangan ng malaman ng mga bago, no? Para alam nila kung ano yung dapat gawin, yung don't and don'ts. So, ito yung kasi magiging guide natin para gawin natin yung negosyo. So, kailangan, ang mga bago natin is mamanual natin. So, kung hindi natin sila mamanual, so, pasok natin sila dito sa training para mapakinggan nila yung topic na to. So, ayun, take away lang ako, Mentor Ikay, no? Kasi ang ganda ng topic natin kasi lahat ng ibang topic na nadaanan dito sa topic mo. So, nandyan yung rank up, nandyan yung prospecting, inviting, presenting, closing, so ABC rules, edification, so andyan lahat. Yung the way na paano ka mag-tee up sa mentor mo, so nandyan. So, ang pinaka-take away ko doon, yung sinabi mo kanina, yun nandun na, you don't have to be great to start, but you must start to be great. So, ito kasi yung pinaka-problema sa mga taong ayaw mag-try. 'Di ba? Kasi ayaw nila subukan kasi natatakot sila magkamali. So gusto kasi nila, sabi ni Minto Ikay, gusto nila magaling sila agad. So the reason why naman kasi kung bakit magagaling yung mga taong magaling right now, it because inumpisahan nila and inaral nila. So yan yung reason kung bakit sa buhay o sa success o sa negosyo o sa career, so gumagaling talaga sila. Kasi inumpisahan nila and inaral nila. So kung uulit-ulitin nyo lang yon, and they will keep on enhancing it. So they will get better result from before. Okay? So magiging magaling ka diyan. Kasi pag nalagpasan mo ang ganyang kaba, 'di ba? Na overcome mo siya, so doon ka mag-grow. And yung grow na yon, walang makakakuha sa iyo niyan kahit na sino. Okay? So ano mo lang, advice ko lang, so trust the process, enjoy mo lang yung process. So i-master mo yung proseso kasi if you can master the process, you repeat the result. Okay? So habang pinapaganda mo yung proseso mo, mas lalong gumaganda yung resulta mo. So kaya advice ko lang, tuloy-tuloy lang tayo, no? So see you at the top. Sabi nga ni Pres. Okay, yun lang po, Mentor Ikay. Thank you so much, Mentor Wilma. Thank you so much, Mentor Mark. Grabe, talagang ito. Napakalupit talaga ito na mentor na rin ito, no, si Mentor Mark. Talagang marami ka rin dito matutunan, mga mentors. So, meron tayong no? Meron tayong next, Mentor Jane Cananga. Go ahead, Mens. Okay, amazing morning po sa lahat. Mentor Erica, tsaka sa host po natin po, si Mentor Wilma. Konting ano lang po, take away ko lang po sa learning ko po ngayon. Talagang napakaganda pong topic po talaga, kagaya po sa amin ng mga baguhan, talagang
kailangan po talaga namin matututunan yung mga ganitong paraan po sa IAM kasi napakalaking bagay. Yung ano ko lang po is yung, tama po yung sinabi ni Mentor Erica, yes, mentor attitude. Yun po talaga yung magandang i-apply po talaga sa bawat isa sa atin. Kasi ika nga, di ba, sabi nga ng mga mentors po natin, kahit na po mga top mentors, na dito sa negosyo, hindi ka nag-iisa. So, kailangan tayong kumonect sa talagang ano po natin, mentors po natin. Kasi sila po talaga yung isa na mag-guide po sa atin sa ganitong negosyo. Again po, Mentor Erica, congratulations po sa napakalupit po na pagbagsak po ng topic niyo po today. Yun lang po. Thank you po. Ayun. Thank you so much sa Mentor Jane Cananga, no? Ito, isa ritong malupit. Talagang napakasipag na tao na ito. Tignan mo, nagnenegosyo pero inaano rin niya itong negosyo, no? So, tapos umano pa ito, umaatin ito ng ano ng mga trainings doon sa Davao. So, talagang ano talaga napakasipag, no? So, bago ako mag-end up, no? Meron pa bang meron pa ba magtatanong? Going once? Going twice? Sino pa? Wala na? Huwag kayo mahiya. Dito wala nang hiya. Libre lang magtanong po dito. Huwag kayong mahiya. Okay? I guess wala na, no? Ano ko lang si Mother. Mother, may announcement ka po? Wala naman po, no. Gusto ko lang i-congratulate yung ating speaker, no. Hindi halatang bago. So, ayun, dapat ganun mentors, no. Pagka naatasan tayo maging speaker, maganda talaga na napiprepare natin yung, yung topic sa atin. Dapat pinaghahandaan kasi syempre yung mga makikinig din, mga bago din. So, syempre, kung ano yung binagsak nyo, yun din yung i-absorb nila. Kaya maganda mentors. Ulitin ko, pag kayo na-assign as speaker, paghandaan nyo po. No? Kasi ito po ay hindi biro, negosyo po yung ginagawa natin. Okay, so don't worry kasi mentors, pag kayo naman yung na-assign, hindi naman yung ngayon namin sasabihin tapos bukas na kayo. Usually, mabilis na ngayong 1 week after a week. So, ibig sabihin may 1 week kayo. Minsan 1 month pa bago namin maibigay sa inyo yung task. So, dapat pagka nagbagsak kayo, give your best and at the same time talagang inaral nyo mabuti. No? And ayun lang po, no? Thank you so much din sa ating host, si Ate Wilma, kasi biglaan. So, nagkaroon lang ng emergency si Mentor Janet, nag-chat po siya. So, see you, ano ba ngayon? Thursday. So, meron po ulit tayo bukas. Maganda maka-attend po tayo ulit bukas. And maganda mentors, no? Lagi tayo may kasamang leaders, no? Para at least hindi lang ikaw yung matututo. Pati yung mga leaders mo matututo din. Okay? So, ang kailangan kasi mentors, ang goal natin is ma-duplicate tayong lahat. Okay? So, tama din kasi yung sinasabi ni Ate Wilma, no? Kasi hindi talaga all the time kasama mo yung mentor mo. Kasi ang mentor mo, nag-iisa lang. Kung may 1,000 kayo, paano hatiin ni mentor yung katawan niya? Diba? So, and at the same time, syempre, darating yung time na ikaw din magkakaroon ka ng leaders. Kaya kailangan din talaga aralin mo yung negosyo. Okay? So, with that, thank you so much everyone and God bless po, no? Ayun lang po. Ayan, thank you so much po, Mother, no? So, thank you so much dahil nagkaroon tayo dito ng training na ganito. Nagkaroon tayo ng talagang opportunity na natin talaga itong mga mentors dahil ito hindi na tayo magbabayad. At siyempre, sa ating IT, siya nagpapagamit sa ating Zoom dito kay Mentor Edward. Also, I would like to say thank you everyone to Mentor Edward sa pagpapagamit ng Zoom, no? Dahil kundi sa kanya wala tayong Zoom training dito ngayon. Okay? So, ngayon lang, no, mga mentors, thank you so much everyone sa pag-attend. I hope dadami pa tayo. Sa sunod, magdala kayo ng mga ng mga leaders nyo. Huwag kayo mahiya, huwag kayo mapagod. May mga struggles man, keep moving, keep going. Dahil wala talaga mangyayari kung tayo mag-give up. Okay? Thank you so much and let's us pray. Closing prayer. Let's bow our head, everyone. Lord God, thank you so much po sa training na ito, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, marami po kami natutunan, Panginoon, sa na-share ni Mentor Erica, Panginoon, na nito na training, Panginoon.
At marami kami natutunan. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa mga tao nagstay sa training na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Mother Naomi. At hinihiling ko po, Panginoon, na pag-ingatan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon bago kami mag-iwahiwalay, Panginoon, Lord. Ganoon din po sa mga tao na nagdadrive, Panginoon, pauwi, Panginoon, pag-ingatan mo po, Panginoon. At ganoon din po sa mga tao na gabi na, pag-ingatan mo po bawat isa sa aming Panginoon at sa mga tao na matutulog na po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings, Panginoon, Lord God. At hinihiling ko po sa iyo ulit, ilapat po ang iyong powerful hand, Lord, sa mga tao na may mga karamdaman, Panginoon, O Lord God. Lalo na ang aming Mother Naomi, Panginoon. Hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling, Panginoon. Alam ko po, bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, may mga struggles, Lord. Hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na tanggalin mo po, Panginoon, ang mga struggles na yan, Panginoon, at bigyan mo po kami ng pagmamahal ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings and sa life ng bawat isa. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, everyone. And thank you, Mother. Thank you, Core. And God bless everyone. Good night. Thank you, And Mentor Wilma. Thank you, Mentor Erica. Thank you, Mentor Erica. Thank Thank you. you, Mentor Erica. Thank you, Mentor Thank you, Edward. everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Mentor Thank you, Mentor Erica. Wilma. Thank Thank you po, you. thank you, Mentor. everyone. Thank you, Mentor Erica. Sa lahat ng mentors. Thank you po sa lahat. Thank Bye po. you, Erica.